tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding krisis at tensyon ang muling sumiklab sa rehiyon ng Gitnang Silangan matapos palawakin ng Estados Unidos ang kanilang kampanya ng pambobomba sa himpapawid laban sa bansang Iran kung saan partikular na tinarget at winasak ang mga kritikal na tulay doon. Bilang mabilis na tugon, naglunsad naman ang militar ng Iran ng mga bagong atake gamit ang mga ballistic missile laban sa mga bansang kaalyado ng Amerika sa rehiyon na nagdulot ng matinding takot sa buong komunidad ng mga bansa. Ang pinakahuling serye ng pag-atake ng Amerika ay direktang bahagi ng mga banta ni Pangulong Donald Trump na sisirain ng mga mahahalagang infrastruktura ng Iran upang pilitin ang pamahalaan sa Tehran na luwagan ang kanilang mahigpit na control sa Strait of Hormuz. Ang estratehikong daan ng tubig na ito ay tinuturing na isa sa pinakakritikal na ruta para sa pandaigdigang supply ng langis na kasalukuyan nilang hinaharangan na nagiging sanhi ng malaining krisis sa enerhiya sa iba't ibang dako ng mundo. Sa bansang Qatar, opisyal na nagbabala ang mga otoridad sa kanilang mamamayan na agad na maghanap ng masisilungan matapos paulanan ng mga missile ng Iran ang kanilang teritoryo. Nayanig ang buong himpapawid at narinig ng mga residente ang sunod-sunod na malalakas na pagsabog habang ang mga air defense system ng Qatar ay mabilis na kumikilos upang harangin at pabagsakin ang mga dumarating na missile ng Iran. Bago pa man ang mga ito tuluyang makatama sa mga kabahayan. Mahalagang tandaan na ang Qatar ay isa sa mga pangunahing bansa na gumaganap bilang tagapamagitan kasama ang Pakistan sa pagsisikap na makahanap ng mapayapang solusyon upang tuluyang wakasan ang nagaganap na digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Gayunpaman, ang lahat ng mga diplomatikong pag-uusap na ito ay tuluyan ng gumuho at nahinto dahil sa patuloy na pagtanggi ng Iran na buksan ang kanilang blockade sa Strait of Hormuz. Bago pa man ang naganap na pag-atake sa Qatar, binuweltahan din ng Iran ang mga karatig bansa tulad ng Bahrain at Kuwait sa pamamagitan ng mga missile strike. Ginawa ito ng Tehran bilang direktang ganti sa ginawang pambobomba ng puwersang Amerikano sa kanilang mga tulay sa loob ng bansa noong nakaraang gabi na nagpapakita lamang na hindi sila mangingiming palawakin pa ang digmaan sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Dahil sa mga sunod-sunod at walang humpay na pag-ataking ito mula sa magkabilang panig, ang pansamantalang tigil putukan o ceasefire na napagkasunduan lamang ng mga bansa noong nakaraang buwan ay opisyal ng gumuho at nawalan ng bisa. Ang buong rehiyon ay kasalukuyang nakasadlak sa isang mapanganib at walang katapusang siklo ng marahas na gantihang militar na nagbabantang magdulot ng mas malawak pang pinsala. Ayon sa mga opisyal na pahayag ng pamahalaan ng Iran, ang mga nakaraang airstrikes ng Estados Unidos ay nakapatay na ng higit sa 35 sibilyan at sundalo habang mahigit 300 katao naman ang malubhang nasugatan. Inaasahan ng mga awtoridad na patuloy pang tataas ang bilangan na ito ng mga biktima dahil sa mga bagong ulat ng pinsala at nasawi mula sa mga pambobomba nitong Biyernes ng madaling araw. Mula nang magsimula ang digmaan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran noong ika-28 ng Pebrero, agad na ipinatupad ng Tehran ang epektibong pagsasara ng Strait of Hormuz para sa lahat ng mga barkong pangkargamento. Ang marahas na hakbang na ito ay nagdulot ng biglaang pagbulusok pataas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado na nagbigay sa Iran ng napakalakas na leverage sa anumang negosasyon. Nagpalabas naman ng matinding babala si Coronel Ebrahim Zolfaghari, ang opisyal na tagapagsalita ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters ng militar ng Iran. Ayon sa kanya, handa ang kanilang bansa na maglunsad ng malawakang pag-atake sa lahat ng mga infrastruktura sa buong rehiyon kung magpapatuloy ang Amerika sa pag-atake sa kanilang mga tulay at mga planta ng kuryente na nauna nang binanggit ni Trump sa kanyang mga talumpati. Sa kanyang karagdagang pahayag, binigyang diin ni Coronel Zolfaghari na sa ilalim ng anumang kalagayan o sitwasyon ay hindi nila papayagan ng Estados Unidos na itinuturing nilang isang dayuhan at puwersa mula sa labas ng rehiyon na makialam sa pamamahala ng Strait of Hormuz. Idineklara niya sa harap ng media na ang proteksyon at kontrol sa estratehikong kipot na ito ay ang hindi matitinag at permanenteng red line ng Iran. Sa pinakahuling ulat na inilabas ng telebisyon ng Estado ng Iran,
Napatay ang hindi bababa sa 7 katao matapos direktang tamaan ng mga airstrikes ng Estados Unidos ang mga pangunahing tulay sa timog na bahagi ng lalawigan ng Hormozgan. Ang mga mapangwasak na atake na ito ay partikular na tumama sa Bandar Khamir, isang mahalagang lungsod sa baybayin ng Iran na matatagpuan mismo sa gilid ng Strait of Hormuz. Bukod dito, kinumpirma rin ng state media ng Iran na ang mga pambobomba ng Amerika noong Huwebes ay tumama rin sa mga estratehikong lugar sa paligid ng kabiserang Tehran at sa lalawigan ng Semnan. Ang Semnan ay kilalang kilala bilang sentro ng produksyon ng mga ballistic missile ng bansa at tahanan ng kanilang space program na siyang dahilan kung bakit ito naging pangunahing target ng mga puwersang militar ng Amerika. Muling binalikan ni Pangulong Donald Trump sa mga nakaraang araw ang kanyang matitinding banta na uubusin at wawasakin ang mga planta ng kuryente at mga tulay ng Iran. Ginagawa ito ng kanyang administrasyon upang pilitin ang Tehran na tuluyang luwagan ang kanilang mahigpit na kontrol sa kipot kung saan sa panahon ng kapayapaan ay dadaan ng halos 20% ng kabuuang supply ng langis at natural gas sa mundo. Upang mas lalo pang gipitin ang Iran, nagpatupad din ang Estados Unidos ng isang malawakang naval blockade o blokadong pandagat sa paligid ng mga daungan ng bansa. Ang layunin ng operasyong militar na ito ay tuluyang pigilan at harangin ang anumang pagtatangka ng Iran na magpadala ng kanilang krudo o crude oil sa iba't ibang bansa na naglalayong pilayin ang ekonomiya ng bansa at pilitin silang sumuko sa mga negosasyon. Ayon sa pinakahuling datos na inilabas ng kilalang maritime data firm na Lloyd's List Intelligence, ang lingguhang kargamento na dumadaan sa Strait of Hormuz ay bumagsak na ng halos 25% sa simula pa lamang ng buwan. Ang nakakaalarmang pagbaba na ito ay naitala bago pa man maganap ang pinakahuling pag-init ng sitwasyon at ang sunod-sunod na palitan ng mga missile at airstrikes ng dalawang bansa. Dahil sa matinding takot sa posibleng panganib ng digmaan, ilang kumpanya ng mga barkong tanker ng langis ang nagpasya na lamang na patayin ang kanilang mga location tracking device habang bumabaybay sa kipot upang hindi matunton ng militar. Gayunpaman, mas malaking bilang ng mga barko ang nagpasyang manatili na lamang sa kanilang mga ligtas na puwesto at tuluyang ihinto ang kanilang paglalayag sa rehiyon. Bagamat may ilang bahagi ng supply ng enerhiya sa rehiyon, ang kasalukuyang ipinapadala sa pamamagitan ng mga pipeline sa lupa, sinasabi ng mga eksperto na hindi ito sapat upang mapunan ang malaking kawalan na dulot ng paghinto ng mga barkong pangkargamento sa kipot. Ang pandaigdigang krisis sa supply ng langis ay patuloy na lumalalim na nagdudulot ng pangamba sa mga bansa sa Asya na umaasa sa imported na langis. Sa kabilang dako, kinumpirma ng US Central Command na hinarang at pinilit na ibahin ng direksyon ng kanilang mga puwersang militar ang 3 komersyal na barko na nagtangkang lumabag sa kanilang ipinatupad na blokado. Bukod dito, pinatunayan din nilang may isang barko silang pininsala dahil sa hindi pagsunod sa babala, habang ang isa naman ay sinalakay at sinakyan upang masiguro ang buong pagsunod sa kanilang utos. Ang marahas na komprontasyong ito sa karagatan ay nagpapakita lamang kung gaano kalapit ang buong mundo sa isang malakihang digmaan. Para sa mga bansa tulad ng Pilipinas, ang ganitong sitwasyon ay nangangahulugan ng posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang pangunahing bilihin, pati na rin ang panganib sa kaligtasan ng libu-libong mga Pilipinong overseas Filipino workers na kasalukuyang nagtatrabaho sa gitnang silangan. Nilunsad ng Estados Unidos ang kauna-unahang pag-atake nito sa liwanag ng araw laban sa mga estratehikong target ng Iran. Ayon sa United States Central Command o CENTCOM, layunin ng sorpresang hakbang na ito na pahinain ang kakayahan ng Tehran na manggulo sa mga barkong dumaraan sa kipot ng Hormuz. Ito ang pinakabagong yugto sa patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang opisyal na pahayag sa platapormang X, kinumpirma ng CENTCOM na nagsimula ang serye ng mga pambobomba bandang alas 6 ng umaga. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsagawa ng pag-atake ang militar ng Estados Unidos sa mismong liwanag ng araw mula nang muling sumiklab ang madugong labanan noong ika-7 ng Hulyo. Sa mga nakaraang operasyon, karaniwang sa gabi isinasagawa ang mga pambobomba at pagpapakawala ng mga misail. Bagaman hindi hayagang ipinaliwanag ng Pentagon ang dahilan sa biglaang pagbabago ng taktika nito, naniniwala ang ilang eksperto na isa itong mahalagang estratehikong hakbang. Ang paglipat mula sa panggabing operasyon patungo sa pag-atake sa liwanag ng araw ay sinasabing nagdulot ng malaking pagkabigla sa mga komandante ng militar ng Iran. Nakasanayan na kasi ng mga puwersa ng Tehran na maghanda laban sa mga pagsalakay na karaniwang isinasagawa sa gabi.
Direktang sinabi ng CENTCOM na ang mga pag-ataking ito ay naglalayong pahinain ang kakayahan ng Iran na umatake sa mga komersyal na barkong naglalakbay sa rehiyon. Ilang sandali matapos ang unang anunsyo, ibinunyag ng Estados Unidos na gumamit ito ng mga sandatang may mataas na katumpakan laban sa mga sistemang pandepensa sa baybayin ng Iran. Kabilang din sa mga tinamaan ng mga imbaka ng armas at mga lonsaran ng missile sa isla ng Greater Tab sa loob ng 70 minutong operasyon. Ang Greater Tab ay isang maliit ngunit napakahalagang isla na matatagpuan malapit sa kipot ng Hormuz sa loob ng Persian Gulf. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang lokasyon ng isla ay lubhang mahalaga para sa seguridad at kaligtasan ng mga pandaigdigang barkong naglalayag sa rehiyon. Bagaman kasalukuyang pinamamahalaan ng Iran, matagal ng opisyal na inaangkin ng United Arab Emirates o UAE ang nasabing isla. Sa isang pag-aaral ng mga mananaliksik mula sa Sun Yat-sen University sa Zhuhai, China, tinawag ang Greater Tab at 6 pang isla bilang simboryo ng depensa ng Iran sa kipot. Kabilang dito ang Abu Musa, Lesetum, Hengam, Keshem Lara at ang isla ang Hormuz. Ang mga islang ito ang nagsisilbing pangunahing kalasag ng Tehran upang bantayan at kontrolin ang buong kipot laban sa anumang banta mula sa mga dayuhang puwersa. Para sa pamahalaan ng Iran, ang mga islang ito sa Persian Gulf ay hindi lamang mga ordinaryong teritoryo kundi nagsisilbing mga hindi mapapalubog na base ng mga eroplanong pandigma. Iniulat ng media ng Iran na noong nakaraang taon pa ay pinatindi na ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ang presensyang militar nito sa Abu Musa, Greater Tab at Lesser Tab bilang paghahanda sa posibleng malakihang komprontasyon laban sa Estados Unidos. Bago ang naganap na pambobomba sa liwanag ng araw, inihayag ng militar ng Estados Unidos na matagumpay nitong tinamaan ang 12 ng target ng militar ng Iran sa rehiyon. Kabilang sa mga sinasabing nawasak ang mga lugar na pinaglulunsaran ng drone, mga sistemang radar at makabagong kagamitang pandepensa sa baybayin. Ang mga pasilidad na ito ay estratehikong nakaposisyon sa kahabaan ng baybayin upang hadlangan ang pagdaan ng mga dayuhang barko. Kinumpirma naman ng media ng pamahalaan ng Iran ang serye ng malalakas na pagsabog malapit sa lungsod ng Bandar Abbas, sa isla ng Keshem at sa daungan ng Bandar Imam Khomeini. Ayon sa kanilang ulat, mabilis na tumugon ang depensang panghimpapawid ng Iran, ngunit hindi nito tuluyang napigilan ang pinsalang dulot ng mga makabagong misail na may gabay na pinakawala ng mga eroplanong pandigma ng Estados Unidos laban sa mga pasilidad sa lugar. Iniulat din ng Tehran na tinamaan ng mga bagong pag-atake mula sa himpapawid ang timog na bahagi ng lungsod ng Bushehr. Ang Bushehr ay isang napakasensitibong lokasyon dahil dito matatagpuan ang nag-iisang plantang nuklear ng Iran na ginagamit sa paglikha ng kuryente para sa mga sibilyan. Bagaman walang naiulat na pagtagas ng radyasyon, nagdulot ng matinding pangamba at pagkondena sa buong gitnang silangan ang pag-atake malapit sa naturang lugar. Hindi nagtagal naglunsad din ng ganteng atake ang Islamic Revolutionary Guard Corps. Sa opisyal na pahayag nito, inangkin ng IRGC na winasak nito ang mga bodega ng KGL Company sa Mina Abdullah, Kuwait. Ayon sa IRGC, ginagamit umano ng militar ng Estados Unidos ang pasilidad bilang isa sa pinakamahalagang sentro ng logistika at suportang militar nito sa buong rehiyon. Kung babalikan ang kasaysayan noong taong 2018, ginawaran ang KGL ng kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar mula sa hukbong katihan ng Estados Unidos. Ang kumpanya ang pangunahing namahala sa logistika at transportasyon para sa libu-libong sundalong Amerikano sa Kuwait, Iraq at Jordan. Dahil dito, ang pag-atake sa KGL ay maaaring maging direktang dagok sa kakayahan ng Estados Unidos na magpadala ng supply at kagamitang militar sa mga tropa nito sa rehiyon. Inangkin din ng IRGC na matagumpay nitong nawasak ang sentro ng komunikasyong satellite, mga radar ng depensang panghimpapawid at ang kilalang sistemang pandepensa na Patriot sa Kuwait. Idinagdag pa ng Iran na napinsala ring umano ang ilang sentro ng pagkontrol at mga lunsaran ng sistemang HIMARS. Kung mapatutunay rin itong ituring na isa sa pinakamalalaking pinsalang natamo ng mga depensa ng Estados Unidos sa rehiyon sa nagdaang mga taon. Hindi lamang sa Kuwait nagsagawa ng pag-atake ang Iran, binomba rin umano ng mga puwersa nito ang isang sentro ng pamumuno, mga bodega ng pyesa at kagamitang militar, pati na rin ang imbakan ng gasolina ng Fifth Fleet ng hukbong dagat ng Estados Unidos na nakabase sa Bahrain. Ang Fifth Fleet ang pangunahing puwersang pandagat ng Amerika na nagpapanatili ng seguridad sa Persian Gulf, kaya ang anumang pag-atake rito ay maaring magkaroon ng napakalaking epekto sa kaligtasan ng paglalayag sa rehiyon.
Kasabay nito, nagpadala rin umano ang Iran ng mga drone na may dalang pampasabog upang salakayin ang base militar na Muwafaq al-Salti sa Jordan, kung saan nakaposisyon ang mga makabagong eroplanong pandigma ng Estados Unidos. Ayon sa pahayag ng IRGC, nagawa nilang sirain ang mga hangar na kinaroroonan ng mga eroplanong F-15, F-16 at F-35 ng hukbong panghimpapawid ng Estados Unidos, gayon din ang ilang MQ-9 Reaper drone na ginagamit sa pagmamanman. Sa ngayon, wala pang malinaw na pahayag ang mga pamahalaan ng Estados Unidos at Jordan hinggil sa mga alegasyon ng Iran tungkol sa pagkawasak ng mga kagamitang militar na nakatalaga sa Jordan. Wala ring inilabas na opisyal na kumpirmasyon o pagtanggi ang Pentagon. Dahil dito, patuloy ang mga haka-haka ng mga eksperto tungkol sa tunay na lawak ng pinsalang natamo ng mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Bago ang pagsiklab ng bagong serye ng karahasan, nagkaroon ng 3 linggong paghupa ng tensyon sa rehiyon matapos lumagda ang dalawang bansa sa isang kasunduang paunang pagkakaunawaan noong kalagitnaan ng Hunyo. Marami ang umasa na magiging simula ito ng mas malawak na pagpapakalma sa pagitan ng Washington at Tehran. Gayunman, mabilis ding naglaho ang pag-asang iyon dahil sa mga bagong hakbanging pang-ekonomiya at militar na ipinatupad sa mga sumunod na araw. Muling uminit ang sitwasyon ng makipagtulungan ng Estados Unidos sa Oman at sa International Maritime Organization o IMO upang magtatag ng bagong rutang pandagat sa timog na bahagi ng kipot ng Hormuz. Ang rutang ito ay ganap na nasa loob ng katubigang sakop ng Oman. Hinihimok ng Estados Unidos ang mga komersyal na barko na gamitin ang rutang ito upang maiwasan ang hilagang bahagi ng kipot na direktang binabantayan ng Iran. Inakusahan ng IRGC ang Estados Unidos na pinilit umano nito ang Oman na tanggapin ang bagong ruta na tinawag ng Tehran na labag sa batas. Dahil dito, hinarang at inatake umano ng Iran ang mga komersyal na barkong nagtangkang dumaan na sinundan ng sunod-sunod na ganting atake mula sa militar ng Estados Unidos. Bilang parusa sa Tehran, muling ipinatupad ng Washington ang pagharang sa mga daungan ng Iran upang pahinain ang ekonomiya nito. Bilang tugon sa pagharang sa mga daungan, nagbanta ang IRGC na maaari nitong pigilan ang pagluwas ng enerhiya mula sa buong gitnang silangan. Ayon sa kanilang pahayag, kung hindi pahihintulutang magluwas ng langis ang Iran, hindi rin nila hahayaang makapagluwas ang ibang bansa sa rehiyon. Patuloy naming babantayan ang mainit na balitang ito dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang Himpilan ng Balita.